Noong January 7, isang napakalakas na lindol na may magnitude na 7.1 ang yumanig sa Southern Xizang, Tibet Autonomous Region sa China. 10 kilometro ang lalim ng epicenter na matatagpuan sa Dingri County at may distansyang halos 157 kilometro sa timog kanluran ng Sigazay City. Ang lindol ay nag-iwan ng matinding takot at pagkasira sa mga residente. Hindi lamang sa China naramdaman ang paggiyanig. Maging ang mga kalapit na bansa tulad ng Nepal, Bhutan, or India ay nakaranas ng epekto ng lindol. Ilang araw matapos ang matinding lindol, ano na ang sitwasyon ngayon sa China? At ilan na ang naitalang casualty sa bansa? Yan ang ating aalamin. Kitang-kita sa CCTV footage kung paano nagbagsakan ang mga paninda at pagkataranta ng mga tao habang tumatakbo palabas ng mga gusali. Kasabay ng malalakas na pagyanig, kitang-kita ang pag-uga ng isang hotel, ang Hotel Everest View. Kita rin sa iba't ibang kuha ng mga CCTV ang pagtama ng lindol sa iba pang bahagi ng Tibet, Nepal, Bhutan at India. Matapos ang pagyanig, tumambad ang malaking epekto ng sakuna. Kita sa video ang mga debris mula sa mga gusali at ang pagbitak at pagkasira ng mga kalsada. Pati na rin ang mga kabahayan na nasira at kisameng naguho. Sa Nepal may mga residente na napilitang lumikas dahil sa paggalaw ng mga gusali. Sa Bhutan at India, naramdaman din ang malakas na lindol na nagdulot ng pagkasira ng mga ari-arian at pagkataranta ng mga tao. Ayon sa USG's pager, tinatayang nasa 4,000 katao ang direktang nakaranas ng matinding pagyanig o severe shaking, habang 15,000 naman ang nakaranas sa napakalakas na lindol o very strong shaking, at 57,000 ang nakaramdam ng malalakas na pag-uga o strong shaking. Hindi pa dito natatapos ang trahedya na itala ang hindi bababa sa 13 aftershocks na may lakas na higit sa 4.1 magnitude sa lugar, dahilan para mas lalong matakot at mabahala ang mga residente. Ang sunod-sunod na pagyanig ay nagdulot ng mas malaking pinsala at pangamba sa buong rehiyon. Sa huling datos, umabot na sa 126 ang bilang ng mga nasawi at 188 ang sugatan. May 407 katao ang nasagip, habang higit 30,000 residents ang napilitang lumikas. Umabot naman sa mahigit 46,500 tao mula sa 27 na mga nayon ang apektado ng lindol. Sa kabila ng matinding rescue efforts, napakaraming ari-arian ang nawasak, kabilang ang 3,600 bahay na tuluyang gumuho o nasira ng husto. Makikita sa aerial footage ang lawak ng pinsala, mga gusaling naggiba, bahay na nawasak at mga lansangang napuno ng mga debris mula sa mga gusaling nawasak. Ang Dingri County, nakilala bilang hilagang daan patungo sa rehiyon ng Everest, ay napinsala ng husto. Ang lugar na ito, bagamat rural, ay hindi naging ligtas sa epekto ng lindol dahil sa lapit nito sa epicenter. Ang Chinese government ay agarang naglunsad ng rescue operations. Umabot sa 14,688 emergency response personnel ang ipinadala upang magsagawa ng search and rescue operations. Sa kabila ng malamig na panahon, tuloy-tuloy ang pagsisikap ng mga tauhan upang masagip ang mga natabunan sa gumuhong mga gusali. Ang Red Cross Society ng China ay nagbigay ng mahigit 8,900 relief materials, kabilang ang mga tent, kumot, insulated jackets, and folding beds para sa mga biktima. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan ang Red Cross sa mga pribadong sektor upang madagdagan pa ang supply ng mga relief goods. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagkilos ng iba't ibang ahensya upang tiyakin ang kaligtasan ng mga biktima at maiwasan ang karagdagang bilang ng nasawi. Mula sa 53 nasawi sa unang ulat, mabilis na umakyat ang bilang sa 126 habang nagpapatuloy ang rescue operations. Ang ganitong pagtaas ay dulot ng matinding pagkakabaon ng ilang residente sa gumuhong mga gusali. Ang bilang ng sugatan ay nasa 188 habang ang mga lumikas ay umabot na sa 30,000 katao. Bagamat wala pang eksaktong ulat sa kabuuang halaga ng pinsala, malinaw na malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng rehiyon. Ang mga nasirang bahay, gusali at infrastruktura ay nagdulot ng malaking hamon sa mga rescue at relief efforts. Sa Dingri County pa lamang, ang pinsala sa infrastruktura ay nagdulot ng pagkaantala sa transportation at komunikasyon na siya namang naging hadlang sa mabilisang paghatid ng tulong. Bukod sa China,
Naramdaman din ang epekto ng lindol sa mga karatig bansa tulad ng Nepal, Bhutan at India. Sa Nepal, ilang residente ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa aftershocks. Ang ilan naman ay nagtayo ng pansamantalang tirahan sa mga ligtas na lugar. Ang mga pagyanig ay nagdulot ng takot sa mga residente na nagpapaalala sa kanila ng mapaminsalang lindol noong 2015. Ito ay nagdulot ng matinding takot at trauma sa mga residente, lalo na't sariwa pa rin sa alaala ng marami ang mapaminsalang 7.8 magnitude na lindol. Sa Bhutan, may mga gusali rin na naapektuhan bagamat hindi kasing lala ng pinsala sa China. Isa sa mga pinakamalaking hamon ay ang malamig na panahon sa lugar. Ang mga biktima ay nangangailangan ng masisilungan, pagkain at malinis na tubig. Ang Red Cross ay nagsusumikap na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao, ngunit hindi maikakailang mahirap ang situation dahil sa dami ng mga apektado. Nagdeklara ang China Earthquake Administration ng Level 2 Emergency Response upang mapabilis ang aksyon sa lugar. Naglaan ang gobyerno ng China ng 100 million yuan o katumbas ng mahigit 790 million pesos para sa search and rescue, relocation at pagpapaayos ng mga nasirang kabahayan. Sila ay nagpadala ng karagdagang tauhan upang tumulong sa disaster relief efforts. Ang kanilang layunin ay hindi lamang masagip ang mga natabunan kundi tiyakin ang kaligtasan ng mga lugar na naapektuhan ng lindol. Bukod sa pangunahing lindol, sunod-sunod ang mga aftershocks na nagdulot ng takot sa mga tao. Ang mga ito ay patuloy na nagpapalala sa sitwasyon, lalo na't may mga gusali na nanganganib pang gumuho. Ang mga eksperto ay patuloy na nagmo-monitor sa lugar upang mabigyang babala ang mga tao kung sakaling magkaroon muli ng malakas na pagyanig. Ang lindol na ito ay nagpaalala sa kahalagahan ng pagiging handa sa mga sakuna. Ang mga gusali sa rehiyon ay kailangang masigurong makakayanan ng ganitong kalakas na lindol. Bukod dito, dapat palakasin pa ang mga programa sa disaster preparedness, hindi lamang sa China, kundi maging sa mga karatig na bansa na apektado rin ng lindol. Ang malakas na lindol sa Tibet, China ay nag-iwan ng marka hindi lamang sa lugar na ito kundi sa buong mundo. Sa kabila ng napakalaking trahedya, makikita ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng mabilisang pagtugon ng gobyerno at iba't ibang ahensya. Ang mga ganitong pangyayari ay patuloy na nagpapaalala na ang kalikasan ay hindi maaaring kontrolin. Ngunit ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa ay maaaring magbigay liwanag sa gitna ng trahedya. Ano ang masasabi mo tungkol sa lawak ng pinsala ng lindol sa China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.